Obligatory questions. Like The and Honorable subscribe. Abante and then the Honorable Sendanya. Like and subscribe mga Thank you, kakabsat. Madam Chair. Senator Trillanes, Closer to the microphone, please. nabasa ko po yung salaysay ninyo at nahilo ako sa dami ng zero sa mga halagang binabanggit ninyo. Kaya gusto ko pong linawin natin para sa kaalaman ng mga ordinaryong Pilipino na napakarami po ang nakikinig na nanonood po ngayon. No? At nagpapasalamat sa iyo. Mr. Senator, binanggit po ninyo sa paragraph 23 at 24 na si Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya ay tumanggap ng daang-daang milyong piso mula kay Samuel Sami Uy. Tama ho ito, hindi ho ba? Yes, Your Honor. O naniniwala din po kayo na ito pong mga milyong-milyong pisong ito dahil lang po sa ang nagbigay po niya na isa Sami Uy, galing po yan sa droga. That part of the affidavit of the Honorable Trillanes? Yes. Yes, Okay, yes, Your Honor. Okay, you may proceed. Yes, Your Honor. Okay. Nakalagay po dito sa number 35 ng inyong salaysay ang mga transaksyong pinansyal ni Sara Duterte at ng mga malapit na miyembro ng kanyang pamilya na nag-uugnay sa kanya kay Sami Uy at sa mga tinukoy na personalidad na sangkot sa droga o drug personalities ay lubhang nakababahala. Hindi lamang dahil ito ay malinaw na paglabag sa konstitusyon at sa iba't ibang batas ng bansa, kundi malinaw din itong naglalagay ng malalim na pagdududa sa kanyang personal na integridad at kakayahan o moral capacity upang patuloy na magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ito po ay nabanggit po ninyo na malinaw. Yes, Your Honor. Oo. Now, ang sabi rin po dito, sinabi rin po ninyo na may mga payouts nakalagay, Mga payout. na pumasok po sa bank account ni VP Sara na nagkakahalaga ng mahigit 22 million mula kay Sami Uy. Tama ho ba yun? Yes, Your Honor. At ito lang po yung nakita namin na nakapangalan sa kanya na manager's checks. Pero pag titignan po natin doon sa Annex A na isinumite, yung mga pumasok po na malalaking mga deposito ay tumutugma din dito sa March or April tapos October. So, ang conclusion ko po dito ay nung una, cheque ang ibinibigay, pero kinalaunan, mga bank transfers na. Agoy. Kaya yun po ang personal conclusion ko based dun sa mga movements na nakita namin sa bangko. Pero ito po, maliwanag kasi manager's check po ito na nakapangalan po sa kanila, mga miyembro ng pamilya. Ito po naman, Madam Chair, Senator, no? Hindi lamang droga, kundi nabanggit po ninyo sa number 25, si Sami Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang, ang dating economic advisor ni Duterte na siya namang iniugnay sa mga kontrobersya ng family at Pogo. Gayon din sa bilyong-bilyong halaga ng mga illegal na droga na nakumpiska sa isang bodega sa Pogo compound sa Porac, Pampanga. Ito po yung nasabi nyo, di ba? Yes, Your Honor. Therefore, pinapaniwalaan nyo rin po ba na hindi lang droga, kundi Pogo rin? I believe so, Your Honor, kasi nag-diversify yung kanilang partnership nung COVID, nung malaking kinikita dun sa COVID, pati yung COVID, pinagkakitaan nila through the family. Tapos nung
Yung Pogo ay ano rin, windfall din ng pasok, nag-diversify din yung grupo nila Sami Uy, Michael Yang sa Pogo rin po, Your Honor. Gusto ko pong, Madam Chair, gusto ko pong tanungin ang AMLAC kung meron silang mga record sapagkat nabanggit po ni Senator Llanes lahat ng mga bangko dito eh. So I would like to find out, maaaring paulit-ulit po ang mga katanungang ito pero ito po yung napakahalagang malaman ng taong bayan. I'd like to find out from AMLAC kung natanggap po nila lahat ang mga bank records na ito na binanggit po ni Senator Trillanes. Honorable Abante, please be reminded that the subject matter of our subpoena for AMLA are not bank records, but AMLA report Yeah. on covered and suspicious transactions. I stand corrected, Madam Chair. Pero yun po yung katanungan ko, baka mayroon pong covered o suspicious transaction dyan sapagkat napakalaki po ng halaga na sinabi ni Senator Trillanes na ibinigay po ni Sami Uy at ibinangko. Gusto ko rin po malaman kung ito pong lahat ay nasa pangalan ni Vice President Sara. That is a question for AMLC, Honorable Abante. Unang-una po ay AMLC, yung mga bank transactions. Pangalawa po yung kay Senator Trillanes. The answer of the AMLC should be limited to what appears only in the report. Madam Chair, may I confirm whose transactions are we referring to? Because as part of the subpoena, we are only limited to disclose transactions of Vice President and her spouse. So for any other transactions, we are not, well, we don't have it with us and we cannot even disclose it because it's not part of the subpoena, Madam Chair. We defer to AMLC on that. The inquiries with the AMLC should be limited to the Madam subject Chair. matter of the subpoena. I am not fully convinced with the answer of the AMLAC on this. Yes, Honorable I would Abante, like but to be very much convinced on this, Madam Chair, because it is a serious talk. This is an impeachment complaint, Madam Chair. And we're not trying to make the Vice President guilty, but we are establishing probable cause in all of these proceedings, Madam Chair. can So, you make gusto ko your lang question sabihin, for I'm just- AMLC specific? Yes, gusto ko lang sabihin na hindi ako masyadong kumbinsido sa binabanggit ng AMLAC ngayon. Yun lang po ang gusto sabihin. Okay. Pangalawa, yung pong tanong ko kanina kay Senator Trillanes. Opo. So, ito pong, nung pinofile namin itong si Sami Uy, talagang siya ang tagabigay during the time ni Duterte. We have informants na nagsasabi na si Sami Uy ang tagabigay talaga doon sa mga anak. Yung mga kinikita nila Michael Yang, so merong sosyo, may dividendo po. Yun, Yung dividendo. Bukod sa mga na-record sa banking system, meron din pong cash. So mabigat po yung naging partnership nila. Opo. So habang, Madam Chair, habang pinapakinggan ko po ang naging presentation at testimony ni former Senator Trillanes, I think it is important to put on record na ang narinig natin ngayon na hindi lamang haka-haka o mere accusation na walang basihan. It's confirmed. Nakita po natin lahat ang ating nalaman dito. May basihan lahat ng sinabi ng resource person ngayon at bilang isang miyembro ng committee, ang takeaway ko dito ay simple lang. These are matters that deserve verification. Ang mga inilalahad ngayon ay nangangailangan ng mataimtim na pagsusuri. Hindi naman po natin sinasabi dito na ito na ang final conclusion. Hindi pa po. Subalit may sapat na basihan para sabihin na kailangan pa itong suriin ng mas maigi.
May I continue on with my manifestation, Madam Chair? You may continue, Honorable Abante. Gusto ko lang pong sabihin sa aking manifestation, ito, bakit po kinakailangang sumipot ni Vice President Sara dito? Alam nyo, Madam Chair at my dear colleagues, ang hirap sa atin, kapag ordinaryong tao ang may kaso, arrested agad. Pero kapag bilyon na ang pinag-uusapan, biglang confidential o kaya ay busy sa trabaho. Iniwala po ako that when serious allegations are raised, Congress has only one responsibility: to act, to examine, to let the process move forward. Ako po, I am disappointed na wala ang ating Vice President. But I'm not surprised, Madam Chair. I'm not surprised. Pero mas maganda sana kung nandito siya sapagkat palagay ko nakikinig siya. Alam niya lahat ng pinag-uusapan dito. Malamang. Oho. Now, the Vice President has shown a pattern. Matapang sa salita, pero umiiwas sa tanong. Agoy. She is tough when speaking to media, when issuing statements, pero kapag haharap sa proseso, Duwag. biglang nawawala. Naduduwag. Madam Chair, this is not only about attendance. This is a preview of leadership. Tatanungin ko, sabihin ko ulit, a preview of leadership. Binanggit niya na gusto niya maging Pangulo ng Pilipinas. Ay, Diyos ko, Lord. So, ibig sabihin, pag siya Pangulo ng Pilipinas, hayaan niya na pumunta lang sa media ang isang leader ng bansa upang sabihin ng mga bagay na ito kaysa siya ay humarap sa committee na siya nag-iimbestiga. A leader, Madam Chair, who avoids questions sends a dangerous message. That power is above accountability. Hindi pwedeng piliin lang kung kailang kasasagot. Public office demands transparency because, as the Constitution says, public office is a public trust, especially when the questions are quite serious. Now, we have seen this before. Toughness directed at those who cannot fight back. Remember the Sheriff Shipans. Matapang sa mga taong walang laban. Real leadership is tested when you face scrutiny, not when you avoid it. So batay po sa affidavit ni Senator Trillanes, Madam Chair, mahigit 111 million ang pumasok sa mga accounts ni VP Sara as of April 2016 pa lamang. 2016 pa lang yan, ha? May mga summary of deposits din na nagpapakita ng mahigit na 2.4 billion pesos na dumaloy sa account nila, silang dalawa, ni dating Pangulong Duterte. Now, this is not political harassment. Oh, Madam Vice President, hindi po ito chismis. Ito ay mga bank records na sinasabing similar sa hawak ng AMLC. Kapag mali ang computation ng Senator Trillanes, sana pumunta po kayo rito, Madam Vice President, upang i-correct niyo kami. The simple life image, Madam Chair, sinasabi ninyo, Madam Vice President,
na simple lamang ang buhay nyo. Pero ang dami nyong abogado. Agoy. Oh. Pero paano naging simple ang buhay kung may daang-daang milyong pisong payout Diyos mula ko, sa Lord. isang tao na iniuugnay sa droga at sa pogo? Transparency is a must, Madam Chair. Ang sabi nga po, sinabi ko na nung una kong manifestation dito, dalawang konstitusyon na pinapaniwalaan ko. Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas at ang Biblical Constitution na ang sabi, the truth shall set you free. Pero sa Kongreso, ang truth ay makikita lamang kung sasagot ka sa tanong. Oo. You are the second official of this land. Hindi pwedeng sa video ka lamang sumasagot habang kami rito ay naghahanap ng katotohanan. Madam Chairwoman, it is high time for Vice President Sara to face these allegations of ill-gotten and hidden wealth. Ill-gotten and hidden wealth. Ayaw kong maniwala sana rito. But if the Vice President will appear here and explain all of these allegations, then we will be able to find out the real truth of the matter. Show us your SALN. Explain the Sami Uy checks. And prove to the Filipino people na ang yaman ninyo, Madam President, Madam Vice President, ay galing sa pawis, hindi sa payout. Huwag po tayong magtago sa sayaw ng tinatawag nating confidentiality. Yan lamang po ang aking manifestation. Bingo! Madam Chair. Salamat. O guys, sa mga The di pa nag-like, committee notes the manifestation of the Honorable Chair. Abante. like and subscribe. Honorable I Gonzalo. acknowledge after Kong Percy. Honorable